Magandang umaga mga ka-road trips and mga kapal. So nandito tayo ulit ngayon sa road kung saan actually nasa Batangas na kami. So kaninang umaga 2 AM umalis yung pinsan namin from Taguig. And then pumunta sila sa amin sa Antipolo. And from Antipolo, which is 3 AM na yon, at kasagsagan ng Ambon. Pero sabi namin, tara, laban na. So, 3 AM kami umalis na Antipolo. At ngayon, mga around, I think, 8. Kasi mabagal ang takbo namin, guys. Mga 40 kilometers per hour lang yung takbo namin. Though walang sasakyan masyado, madilim sa daan. Pero ang kalaban mo kasi is yung ulan. And meron nga kami nakasabayan kayo ng truck eh. So, yun yung naging guide namin sa ilaw. So, kaya guys, wala akong ibang video mula nung mas kami ng bahay, kundi dito lang dahil ngayon lang medyo tumilatil ay ulan. So, ilang hours na biyahe na rin to guys. So, tara, samahan niya kami. Pupunta kami sa Simbahang Bato. Ito pala guys yung pinili naming route papunta dito sa Simbahang Bato. So from Antipolo, nagtanay kami, then Pililla, tapos Santa Cruz, Laguna, Los Baños, then Santo Tomas, Batangas, Tanawan, Talisay, and ang huling destination which is yung Laurel. Yan ang aming kasama, si Jan sa KCM. So bali, 4 lang kami ngayon na nag-travel papunta dito sa Simbahang Bato. Kaya naman, hey, shout out, Ian Akupan. Saan ka na? Pero kung nasan ka man, sige, diyan ka muna. Kita-kits tayo sa susunod. Today is Sunday, guys. October 6, 2024. So, gusto ko lang din sabihin yung date para kung saan kahit pag napanood namin to sa susunod sa tagal after years or months at least, maalala pa namin yung date kung saan kailan kami nag-travel. I-check namin yung weather bago kami umalis na Antipolo. So parang pabugso-bugso nga lang daw yung ulan. Pero nung nagbiyahe kami mula kanina 2 AM hanggang I think bago mag-8 ngayon, tuloy-tuloy talaga yung ulan. And lumakas pa kung saan nasa bundukan kami. So pero good thing na medyo nawala na yung ulan dito. And hopefully magtuloy-tuloy na ang aming biyahe na maganda ang panahon. Ito nga mga ka-road trips, mga kapas, kita nyo na. So, nasa Talisay na kami. After na Talisay, malapit na kami. Bayan na ng Laurel. Wala pala guys, nang umalis kami, ang stopover namin is yung nagpa-full tank kami ng gas. And yung stopover namin sa 7-Eleven, kami, coffee lang. Siguro about 15 minutes kasi pasikat na yung araw na yun. And then parang medyo di namin alam kung saan kami dadaan. So, chinek muna namin sa map kasi nga hindi namin magamit yung cellphone dahil sa lakas ng ulan.
alam nyo guys, kala ko may dagat dito. So talagang gigil na gigil din ako sana i-video yan yung nasa left na yan. Kasi yung nakikita ko dyan mga tubig. Pero syempre, mali. It's Taal Lake. Okay na guys, so nasa Laurel na kami and pinapakanan na kami ni Map dito. Ayan, so dinala kami ni Map dito sa looban na. So kita nyo naman, maliit na yung aming dinadaanan, hindi na siya highway. So tara, tingnan natin anong makikita natin dito. Mukhang iba talaga itong naturo sa amin ni Mapa. Kita nyo naman, wala talaga kami nakakasabay na ibang riders dito. Sunday ngayon, so na-expect namin may church dun sa simbahan. At the same time, marami din tao, diba? Pero wala pa kami nakakasabay na ibang riders. Guys, puro pataas tong biyahe natin. So, mapapansin nyo, may mga fog na dito at matarik na. So, ilang minutes na lang nandun na tayo sa simbahang bato. Pero hindi ko maintindihan bakit parang wala kami mga kasabayan dito sa lugar na to dumadaan. So, I don't know, hindi ko alam kung iba yung naturo sa amin ni Map or ewan. So, let's see. Let's go, tuloy natin to. Laban na, nandito na tayo eh. Guys, so hindi ko alam kung saan kami tutumbukin nito pero nagtitiwala pa rin kay Mapa. So, ayan, ang ganda, 'di ba? Pero okay na din kasi at least na-try namin tong daan na to na kung hindi man ito yung tamang daan. And then napakita namin sa inyo yung lugar. Ang ganda, 'di ba? Lalo na dito pag nasa taas kayo, ang lamig.
So, tara guys, ilang minutes na lang, nandun na tayo. Woo! Ang taas na namin! Kita nyo yan, abot na kami ng fog! Ang labig! O, diba? Ang tatag na tong gas station na to guys dito. At pinapababa kami ngayon ni Map. Oh no. Parang umikot lang kami guys. So ito. Dito kami direct. Kaya ba natin to? Kaya yan! Sige, let's go. Baba na tayo. Guys, need ng todo ingat dito ha. Ang kitid ng daan. Tapos, paliko-liko pa siya. So, kailangan natin bumusina bago tayo liliko. Kasi baka mamaya may bigla kayong kasulubong dyan, no? Ang liit ng kalsada. And sa lahat naman din talaga ng rider. So, make sure na lagi ingat po tayo sa driving. At yun na nga guys. So, nawala ang aking map. At the same time, nung nire-center ko siya, inulit ko, sinasabi niya, instead na 2 minutes na kami kanina, bumabalik na naman kami sa 26 minutes. And good thing, nag-stop kasi kami. Nakita kami ni Kuya yan. Yung kung nakita nyo sa harapan. So, nakita niya kami. And tinanong niya kami kung pupunta daw ba kami sa Simbahang Bato. So, ginaguide niya kami ngayon papunta sa Simbahang Bato. Hi! Sige lang! Diba? Ang taas pa din natin guys. So, pagka nagkataon, hulog dyan sa bangin agad. So, wala man lang harang. Kaya, doble-doble ingat. Ay, good thing talaga at nakita kami ni Kuya kasi kung nagkataon, hindi namin alam kung babalikan namin yung dinaanan namin kanina which is puro pataas or susundan na lang namin to, bye-bye namin tong kalsadan to at bahala na kung saan kami dalhin.
Oh no guys, so hanggang dito na lang si Kuya. Ngayon, tuturuan niya kami kung paano pumunta sa Simbahang Bato. So sinasabi niya, pag diniretso daw namin yan, yung unang kanto, kakaliwa kami. Tapos, pag may nakita kaming ilog, kakaliwa kami ulit. Kasi dyan lang daw sa gilid na yan, Simbahang Bato na. So, buti na lang. Thank you Kuya. Shoutout ulit sa'yo. Marami pong salamat. Ang layo na pinanggalingan namin. Pwede daw kami dumaan dun sa kabilang side. Which is meron pala talaga. Ewan ko lang. So, ito tinuro sa amin ni Mapes. Malapit na tayo guys. So, sabi niya unang kanto kaliwa. So, from here, ayan. Kaliwa tayo. And then, may makikita daw tayong ilog. Then, pagkaliwa, kakaliwa tayo sa ilog. So, pagkaliwa natin, yun na daw, malapit na ang Simbahang Bato. Nice! Nandito na tayo at long last. Alam nyo ba na anong petsa na around almost 9 AM na. So, ang travel namin halos dun sa route na pinili namin ay 6 hours. Pero dahil yan sa umuulan guys ha, hindi kami nagmamabilis na daan, na andar kasi nga madulas ang kalsada. So, tamang biyahe lang kasi delikado. Kaya 40 kilometers lang ang aming biyahe. So, eto na. Eto na yung ilog, no? Okay, so nandito na tayo sa ilog. So, ang sabi niya, ayan, meron ng mga sasakyan. Oh, yan yung sinasabi ko na bakit wala kami nakakasabay kanina. O, diba? Mukhang galing na sila doon. Ay, nako. Well, ganun talaga. At least, ang importante, nandito na kami. So, malapit na. Let's go! Ayan na. Ay, lumihan. So, at least siguro malapit na yan dahil marami na nag-aalok dito ng kain. So, yan ang susunod namin after dito sa Simbahang Bato. Ang kumain ng breakfast at tikman ang Lomi Batangas. So, mamaya na lang po kami. Ayan, may pay parking na. So, pero parang ano pa to? Parang medyo malayo lalakarin namin dito na ulan pa naman. So, lipat muna kami guys. Tingnan pa namin sa bandang unahan. Baka meron pa naman siguro. Ayan, meron ulit. So, yun, so dito pa lang, marami na nag-aalok ng mga pay parking. Kaya kung pupunta man kayo, pakita nyo na din yan kung saan kayo pwede mag-park. Kaya tinuturo na kami dito. Well, syempre, nag-o-offer sila ng pay parking. Pero parang mas gusto ko pa forward pa tayo kasi medyo naulan. Maluwag pa naman. Maaga pa eh. Ayan. So, dito na kami.
Dito na kami magpa-park, guys. Ayun na yung simbahang bato. Okay. Park muna kami. And so, dito sa kanan, guys, meron din na silang parking space. So, at least, pero malapit-lapit na rin yung napuntahan namin. And, ito nga sa nadadaanan natin, meron na silang mga somehow nag-o-offer ng pwede nyong pasalubong. Kahit dun sa parking, sila mismo nag-o-offer ng mga pwede nilang pasalubong. Ito, left and right, may mga tinda dito. So, meron din natang kape. Pero mamaya na namin itatry yung kape. Kapeng Barako, diba? Siyempre, kilala ang Batangas sa Kapeng Barako. Ano bang masasabi natin dyan? So, ayan na. Simbahang bato. Ano makikita natin dito? Siyempre, church. At the same time, sana may mass. Tingnan natin. Okay guys, sad lang kasi napagtanungan namin na ang mass schedule pala dito is every last Sunday of the month. So since first Sunday ngayon ng October, walang mass. Last week sila nagkaroon na mass. Pasok na po tayo. So ayon sa aking na research, ito ay tinatawag din ang kapilya ni San Gabriel Archangel o ang tinatawag nila ngayon na simbahang bato. Noong unang panahon daw, ito ay nababalutan ng mga halaman at tanging mga hayop lamang ang nakakalapit dito. So yung mga tao parang ang nila pag nakalapit sila, magkakasakit sila, ganun. And syempre, as time goes by, so yung mga tao, unti-unti na rin nakakalapit sa lugar na to at ginawa pa nila itong taguan ng panahon ng mga Hapon. At nang matapos nga ang digmaan, ginawa itong kanlungan din o taguan ng ating mamamayan laban sa bagyo. At pagkaraan nga ng mga ilang taon, minabuti ni Father Ben Meranya na gawin itong simbahan, which is hanggang ngayon ay dinadayo na rin ng maraming tao, lalo na pagka Semana Santa. Ito yung sa labas. Ayan, naglagay din sila dito ng revolto. Kung kaharap kayo dito sa may cross, sa left side nyo, si Mama Mary. Then, dun sa right side is si Papa Jesus.
So yan na guys, ang aming napuntahan dito sa Laurel, Batangas, ang Simbahang Bato. Try nyo din, maganda naman siya guys, and mas maganda kung naka-attend tayo ng mass. Pero yun, pupunta kayo and gusto nyo mag-attend ng mass, make sure it is a last Sunday ng month para meron po tayong simba. Dito sa right side, merong mga tinatapunan ditong coin. So, nag-try lang din kami dyan mag-wish. So, alam naman na pagkabar tinapon. So, parang, not exactly kung ito talaga yung purpose niya. Pero, since meron na rin mga coins, kinaya namin. So, yung pagkakasalansan din ng nung bato. So, ang ganda rin ang pagkakagawa nila. O, diba? Sila din nagtapon ng coins. Wala naman nakalagay dito na bawal bumaba. Meron naman siyang hagdan dito sa left and right. So, tara guys, baba tayo. Tingnan natin dun. Medyo doble ingat lang kasi medyo makipot yung hagdan dito. So, bumababa ako dito guys. Paside lang ang aking paa. Akit na tayo ulit. Ayan, same din, no? Makipot, kaya doble ingat lang din. At kita nyo naman yung mga bato, medyo lumot na rin sa tagal nito. Saka syempre lagi na ulanan. Ayan guys, ayan yung kabuuan ng Simbahang Bato. Okay, pabalik na tayo sa parking and nag-try na kami, hanap na kami ng aming pag-almusalan.
So, isipin namin lomi, goto. Basta titikman namin kung ano ang merong specialty ng Batangas. At eto nga guys, nandito na tayo sa aming kakainan. So, ayan ang kanilang menu at ang mga prices. Ang order namin ay lomi, pansit, at saka chami. At chami, as in yummy. Yan. After nito guys, uwi na tayo kasi gusto man namin mag-beach pero ang pinakamalapit daw na dagat is nasa Lemery. Saka out of the way yon. So, hindi na lang namin pupunta. Maybe next time na lang. Ngayon, ang gagawin namin biyahe is route namin, ibahin namin para mas mabilis. So, hindi na kami dadaan doon sa Laguna, Santa Cruz. Ang gagawin namin guys, paikot kami. Pupunta kami ng Tagaytay. Then Laguna, Santa Rosa. Mga ka-road trips at kapals, ang pinili namin ngayong route pa uwi is from Laurel. Punta kami ng Tagaytay, tapos Santa Rosa, Laguna, then Muntinlupa na, Las Piñas, then Parañaque, Taguig, hanggang makarating kami ulit ng Antipolo. Tara guys, eto na, Tagaytay na tayo. Sobrang road trip to guys kasi talaga inikot namin ang Antipolo, tapos baba namin ulit is Tagaytay, Santa Rosa. Diba? Tapos hanggang sa makabalik na kami ng Taguig, C6 and Antipolo. Sa aming mga subscribers at hindi pa nasa-subscribe, kung napanood nyo tong video na to at nandito na kayo sa video na to, thank you so much for watching and I hope makita nyo pa kami sa mga susunod naming video. God bless guys! Please share and subscribe! Family Road Trips!